111 kilometers na pala yung tinakbo ko ngayong araw pa lang. Meron pa akong natitirang 181 kilometers, pero hindi lang pwedeng ubusin niya ng zero. Kailangan magtira ka ng 20%, so around 90 pa. So mamaya magcha-charge ulit ako. So, bali hindi yan ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung continuation ng buhay upgrade. So nagdesisyon na kami na maghanap ng solar installer. So balak namin habang ginagawa yung bahay, magpakabit na kami ng solar. Dahil nga malaki yung ano niya, savings, at mabawasan yung dependence sa Meralco. So nung naghanap kami ng mga installer sa Facebook, may mga nakita ko na reasonable ang presyo, at isa-isa kong kinuha yung mga cost kada system size ng 6 kilowatt. So pakita ko rin yung presyo nung 6 kilowatt. Bukod doon, nag-request din ako dun sa mga tingin kong magandang mga installer. So mga dalawa, tatlo. So ang napansin ko lang, ang laki ng labor, sobra. Napakalaki ng labor. Parang hindi ko alam kung bakit ganoon kalaki. So ito, pakita ko muna sa inyo yung nakita kong presyo. Pero itong data na to ay last year. Nag-start ako magkuha ng data mga month of February, pati na rin yung battery. So napansin ko lang ang presyo ng 6 kilowatt nasa 285 hanggang 330, and then up to 16 kilowatt yung tinignan ko. So yung 16 kilowatt maabot ng mga around 700,000. So ito yung natin, nakuha nating data. So sa kaliwa makita niya 1,2AH, ibig sabihin 1 battery. Ang presyo niya ay 310, and then 8 kilowatt inverter na may 12 pieces na 615 watts kada isa times 12, so 7.38 kilowatt ang solar, and then ang inverter ay 8 kilowatt. So dito mapapansin niyo yung mga presyo, pataas ng pataas hanggang pagdating sa 8 kilowatt, 1 battery 380, and then meron 16 panel 9.84 kilowatt. And then dito tayo sa 12 kilowatt, kaya niya 2 battery hanggang 3, tingin ko kaya. And then nagre-range siya sa 450. Meron pa nga dito na 665, 3 ang battery. So ang panel niya ay nasa 24 pieces, so 14.76 kilowatt. Meron ding 16 kilowatt, maabot pa ng 780. Meron ding mga 18 walang battery, at may 32. So hindi muna kami nag-decide, naganap muna kami ng mga installer na pwedeng pagkatiwalaan. Meron naman, kaya lang ang isang problema nga, napakalaki ng labor cost. Kaya ang ginawa namin ay inisa-isa namin ang parts. Nagtanong din ako ng mga parts ng mga inverter, mga
pati mga solar panel. So hindi pala ganun kasimple ang pagpili ng solar system. Kaya umabot ako ng mga isang taon din pag-aaral ng solar. Kasi ang tanong, anong size ba talaga ang kailangan namin? So sa susunod na video, explain ko paano ako nakapili ng tamang size, or paano namin pinili, at paano kami nag-start makabuo ng solar.